Ako si Maria at ito ang aking kwento. Samantala, puno naman ng pagmamalaki si Ines na lalong kumapit sa kanyang nobyo. Ines? Bumeso si Margo sa kaibigan na makita ito. Mahina pang napao ang babae nang makita si Fernan. Himala't sinamahan kanya this time. Anong pinakain mo sa kanya ngayon? Biro niyang bulong. Inirapan ito ng nakingiti ni Ines at gumanti na mahinang bulong kay Margo. Sinet aside niyang lahat ng trabaho niya just to be with me tonight. Huwag ka nang ma-issue dyan. Ani yan na ikinatawa nito. Look at him. Iniwan ka bigla? May hinahanap ba siya? Nagtaka na sinundan ng tingin ni Ines si Fernan. Medyo napahiya siya dahil bigla na lamang siya nitong iniwan ng hindi nagpapaalam. Malapit nang magsimula ang event, napansin niya na inisa-isa nito ng tingin ng mga bisita. Gusto man lapitan ng ilang mga bisita ang binata, ay nagdadalawang isip sila dahil mukhang wala sa mood ng binata. Sino bang hinahanap niya? Inis na bulong ni Ines. Ikaw bang nag-design sa suot mo ngayon? Tumango si Ines kay Margo. Wow! Ang ganda! No wonder na isa ka sa pinakamagaling na designer sa bansa. Kung nagpagawa nilang sana sa'yo si Lucy, hindi sana siya nagmumukhang, ha! Never mind, ikaw na lang humusga kapag nakita mo siya. Oh, nariyan na pala siya. Ginuso niya ang paparating na kaibigan, kasama nito ang mami niya, at katulad ng inaasahan, marami ang nagulat at nagtataka sa suot ni Lucy. Si Ines ay natawa rin. My God, Lucy! Ikakasal ka ba kaya ganyan ang suot mo ngayon? Mahina at natatawang tanong ni Ines. At least ako, sigurado na ikakasal. How about you and Fernan? Nabura ang ngiti sa labi ni Ines. Napatikim naman si Margo. Oh, I'm just kidding, okay? Ang gusto ko lang naman sabihin, I chose this one because I am excited for our upcoming wedding. Alam niyo naman kung gaano ako katagal naghintay na maikasal kay Almaro, right? Yeah, right. Ani Ines sabay irap. Oh, really? Ang anak mong si Lucy pala ang tinutukoy ni Luther na ikakasal sa anak ni Samuel? Well, congratulations sa kanila. Balita ko ay ngayong araw din magbibitiw sa posisyon si Luther bilang chairman at ngayong araw din niya sasabihin kung sino ang magiging bagong CEO ng kumpanya. Ngayon pa lang ay binabati ko na kayong mag-ina. Bati ng isang bisita kay Agnes kasamang iba pa. Papa! Lumapit agad siya sa kanyang ama nang makita ito. Bumeso at yumakap. Welcome back, Papa. I'm glad to see you again. Sa nakikita ni Agnes na lagay ng kanyang ama, mukhang bumuti ito. Nakaupo man sa wheelchair, mukha itong masaya at malusog. Mr. Manguera, salamat dahil hindi ka umalis sa tabi ni Papa saan man siya magpunta. Maaasahan talaga si Ricky, Agnes. May makuha man o wala. Siya'y tapat at mapagkakatiwalaan. Sandali na natigilan si Agnes sa sinabi ng kanyang ama. Lolo, I miss you so much! Ang kadarating lang na si Lucy ay bumeso din at yumakap sa abuelo. Ngunit tinanguan lamang ito ni Luther, bagay na ikinasama ng loob ng dalaga. Bakit malamig ang pakikitungo sa atin ni Lolo, Mami? Takang tanong ni Lucy sa mami niya ng mahina. Pabayaan mo siya, Lucy. Ang mahalaga ay makukuha na natin ang kumpanya. At ikaw naman ay si Almaro. Hindi na mahalaga kung mabuti o hindi ang pakikitungo niya sa ating dalawa. Sa bagay, tama ka dyan, Mami. Kumunot ang noo ni Agnes nang mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita niya si Fernan Crawford. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Sinong nag-imbita sa kanya? Mami, siya ang nobyo ni Ines. Hindi ko pa nabanggit sa'yo? Nainis si Agnes. Bakit hindi mo siya sinabihan na wag isamang lalaking yan? Masisira lang ang gabi ko dahil sa kanya. Mami, ayoko naman na lumabas na bitter kay Ines, no? Just ignore him and pretend that you didn't see him. Sa palagay ko naman ay maganda na narito siya. Mainam na rin na makita niya na magsanib ang pamilya natin at pamilya nila Almaro. Tumango si Agnes. Sa bagay, tama ang kanyang anak. Habang abala sa pakikipag-usap sa mga bisita sina Agnes at Lucy, biglang umakyat si Ricky sa maliit na entabladong naroon. Kanyang tulak ang wheelchair ng chairman na si Luther. Nagkatinginan sina Agnes at Lucy. Bakas ang labis na ligaya sa kanilang mga muka. Sa wakas, ang kanilang matagal ng hinahangad ay mapapasa kanila na. Magandang gabi sa lahat. Narito tayo ngayon hindi lamang para ipagdiriwang ang aking kaarawan, kundi may malaking anunsyo akong gustong sabihin at ipaalam sa lahat.
panimula ni Chairman Luther. Hindi pinakinggan ni Fernan ang litanya ng chairman ng Sanremo. Abala ang kanyang mata sa paghahanap sa babaeng nakita niya kanina. Nasaan ba siya? At hindi na siya makita. Babe, sino bang hinahanap mo? Kumapit si Ines sa nobyo. Nakadama ng inis ang dalaga dahil katulad kanina, binaliwala na naman siya nito. Wala sa matandang Sanremo ang atensyon ng binata. Napansin iyon ng dalaga. Mukhang wala sa sino man ang narito ang gusto nitong makita. Lalo lamang siyang na-curious. Matagal ko nang hinintay na makita siyang muli at makasama. Natakot ako na baka katulad ng kanyang ina, ay hindi ko na siya makita at makasama pa. But gladly, ngayon ay kasama ko na siyang muli. Ang aking apo, si Harleen Sanremo. Umawang ang labi ni na Agnes at Lucy nang makita ang babaeng inaalalayan ni Almaro, paakyat ng stage. Namumula ang mukha ng mag-ina sa labis na pagkapahiya. Samantala, nagbukas-sara ang labi ni Ines sa gulat nang makita ang step-sister niya na inakalang namatay na 5 taon nang nakalilipas. Harleen? Hindi maalis ni Fernan ang tingin sa babaeng inakala niyang hindi na niya makikita pa. Nang mapatingin si Ines sa mukha ng nobyo, ay nakita niya ang pagdaan ng emosyon sa mata nito na hindi niya nakita dito sa nagdaang mga taon. Hindi kaya ito ang hinahanap ni Fernan kanina pa? May namuong hinala sa isip niya. Si Harleen, maikli ang buhok na lagpas lamang ng tenga. Wala itong salamin, kaya lalong litaw ang kulay at maganda nitong mata. Ang malagatas at makinis na kutis nito ay bagay na bagay sa suot nitong tube red dress, na lagpas talampakan ng haba na merong mahaba na slit sa gitna. Kaya sa tuwing hahakmang ang dalaga, ay halos makita ang buo, ngunit napakaganda nitong mga hita. Harleen? Pumigil sa braso ni Fernan si Ines nang subukan ng binata na puntahan si Harleen sa stage. Babe, may problema ba? Malambing, ngunit naroon ang pagpipigil ni Ines na huwag magpakita ng selos sa katipan. Nilalabanan ng isip na mali ang kanyang hinala kanina. Hindi sumagot si Fernan. Ang kanyang mata ay nakapako lamang sa dalaga na ngayon ay kay ganda ng ngiti sa muka. I love you to Almaro. I can't wait to marry you. Daig pa ni Lucy ang binagsakan ng langit at lupa nang marinig ang anunsyo ng kanyang abuelo. Mami, akala ko ba? Nagunahan sa pagtulo ang luha ng dalaga. Sobra siyang nasasaktan habang nakatingin sa 2 tao na nasa stage. No, hindi ako papayag. Mahigpit na hinuwakan ni Agnes sa braso ang kanyang anak. Siya man din ay napahiya, ngunit kung hahayaan niya na magwala si Lucy dito mismo sa party na ito, ay mas lalo lamang silang magmumukhang kaawa-awa. Nakakasuklaman ang tingin ng karamihan sa kanila na may awa. Tiniis niya ito at pilit na binaliwala. Hindi makabubuti sa kanilang mag-ina kung maging siya ay magpapadala sa kanyang nararamdaman. Margot, please take Lucy somewhere. Tatawagan kita mamaya. No, Mommy! Hindi ako aalis. Let me stay here. Gusto kong makausap si Lolo. Pinahid ni Lucy ang luha. Kung hindi mo ako hahayaan na manatili dito, ay hindi ako magdadalawang isip na sirain ang gabing ito. Lucy! Tinaas ni Agnes ang kamay para pigilin si Margot na magsalita. Okay, fine. Pero ipangako mo na hindi ka gagawa ng gulo. Tandaan mo, hindi lamang ang sarili mong ipapahiya mo, maging ang pamilya natin. May hinanakit na tumingin si Lucy sa ina. Pamilya? Kung pamilya tayo, bakit hinayaan ni Lolo na mapahiya tayo ng ganito? Tanong ni Lucy na hindi nasagot ng kanyang ina. Fernan, ano ba? Nasasaktan ako. Lalong humigpit ang hawak ni Fernan sa braso ni Ines. Shit, Ines! Sagutin mo na lang tanong ko. May alam ka ba tungkol dito? Umiling ang dalaga. Believe me, Fernan, wala akong alam. Hindi ko nga alam na buhay pa ang babaeng yun. Nang bitiwan siya ni Fernan ay agad na sinuri ni Ines ang kanyang braso. Dama niya ang pagbaon ng daliri nito sa kanyang laman, hanggang sa kanyang buto. Ano bang ikinagagalit mo sa akin? Teka, wag mo sabihin sa akin na natatakot ka sa Harleen na yon. Tanong niya, hindi ito kumibo. Babe, naniniwala ka talaga na apo ng isang mayamang pamilyang babaeng yon? Come on, wala tayo sa mga palabas. I'm sure na nagsisinungaling lang sila. Paano magiging apo ng isang mayamang pamilya si Harleen? Gayong anak lang naman siya ng isang puta. Sigurado ko na hindi lolo ni Harleen ang matandang yon. Baka sugar daddy niya. Nahintatakutan na napaatras si Ines nang tingnan siya ng masama ni Fernan.
Mukhang hindi ka nakakapag-isip ng tuwid, Ines. Nakadama ng insulto si Ines nang tingnan siya ni Fernan nang nakaka-insulto habang umiiling-iling ito. Sa palagay mo mag-host ng isang party ang isang mayaman at kilalang tao para lamang ipangalanda ka ng kasinungalingan na sinasabi mo? You heard him. Ipinagkasundo niya si Harleen sa mga salvasyon. Dahil apo niya ito at matagal ang napag-usapan ng kanilang pamilya ito. Biro lang ba sa'yo ang narinig mo? O hindi mo matanggap na isa palang mayaman na babaeng binababa mo noon? Iniwan ni Fernan ang nobya na hindi nakabawi sa sinabi nito. Samantala, nang makita ni Agnes ang ama at si Mr. Manguera na nag-iisa, ay agad na pinuntahan niya ito. Anong ibig sabihin nito, Papa? Pinahiya mo kami ni Lucy. All this time, buhay pala ang babaeng yan pero hindi mo man lang ipinalam ito sa amin? Para ano? Dahil balak mo kaming ipahiya ng ganito ng anak ko? Kalmadong sumagot si Luther dito. Hindi ko kayo pinahiya, Agnes. Kung may namahiyaman sa inyo, kayo mismo yon ang sarili mong anak. Papa, bakit? Agnes, sinabi ko ba sa inyo ni Lucy na kayo ang tinutukoy ko para umasa kayo ng ganito? Hindi nakasagot si Agnes. Hindi ba't alam mo na hindi lamang si Lucy ang apo ko? Bakit mo naisip na wala na akong ibang apo maliban sa anak mo? Kumuyom ang kamao ni Agnes. Kanyang pakiwari ay may laman ang sinasabi nito. Pero sana'y sinabi mo sa amin ng anak ko ang tungkol sa kanya. Papa naman, hindi kami ibang tao ng anak ko. Pamilya mo din kami. Hindi ba't alam mo ang tungkol kay Harleen? Nagpatuloy si Luther nang hindi sumagot ang anak. Nang malaman mo ang tungkol sa kanya, nagpanggap kang walang alam. Bakit, Agnes? Akala ko ba'y pamilya tayo? Papa! Sandali na walang maapuhap na sabihin si Agnes sa kanyang ama. Kung ganoon ay alam nito na natuklasan niya noon ang tungkol sa anak ni Harley. Sige, ipakasal mo si Almaro sa kanya. Bahala ka na. Pero ang gawin mo siyang CEO ng kumpanya ay hindi ko mapapayagan. Ako dapat na maging CEO at hindi siya na walang alam sa pamamalakad ng kumpanya. Bakit siya pa, Papa? Hindi mo kailangan alalahanin ng kumpanya, Agnes. Mabilis matututo si Harleen. Kampante ako na matututunan niya kung paano mamalakad ng kumpanya. Sa oras din na maikasal sila ni Almaro, ay may katulong na siyang patakbuhin ito. Hindi ako makapapayag, Papa. Akong nag-iisa mong anak. Tumahimik ka. Hindi ikaw nag-iisa kong anak. At alam mo to. Singhal ni Luther na ikinagitla ni Agnes sa pagkabigla. Tumikhim naman si Ricky upang ipaalam sa dalaga na may taong palapit sa kanila. Si Lucy, umiiyak ito na bigla na lamang lumuhod sa harapan ng matanda. Lolo, please, huwag mong ipakasal si Almaro sa iba. I'm begging you. Pangako, gagawin ko ang lahat ng iutos niyo sa akin. Sisipagan ko sa trabaho. Hindi na ako magrereklamo. Maging mabuti akong apo. Pumikit si Agnes. Awang-awa siya sa kanyang anak. Hinila niya ito para patayuin. Ngunit tinabig lang ito ang kanyang kamay. Lolo, please! Tumayo ka dyan, Lucy. Nakapagdesisyon na ang lolo mo, kaya wala ka nang magagawa pa. Lalong umiyak si Lucy. Ayoko! Bumaling ito sa matanda at may hinanakit na nagsalita. Bakit bang sama mo sa akin, lolo? Alam mo kung gaano ko kamahal si Almaro. Bakit hindi mo siya kayang ipakasal sa akin? Bakit sa iba pa? Apo mo rin naman ako. Kadugo mo rin naman ako. Mas matagal mo ako nakasama kaysa sa kanya. Tukoy niya kay Harleen. Nang makita ni Lucy si Almaro na dumating, ay yumakap siya sa bewang ng binata. Almaro, please, marry me instead of her. Ako na lang pakasalan mo. Inilayo siya ni Almaro. Lucy, please, bigyan mo naman kahiya ng sarili mo. Alam mo naman magiging sagot ko sa tanong mo. Pero bakit sa kanya pa? Alam ni Almaro na masasaktan ito, ngunit sinagot ito ng binata. Dahil mahal ko si Harleen, nagmamahalan kaming dalawa. No! Bawiin mo sinabi mo! Bumuntong hininga si Harleen habang nakasandal sa pader at pinapakinggan ang pagtatalo sa loob. Katulad ng kanyang inasahan, hindi pumayag ang ibang kaanak ng lolo niya sa desisyon nito. 5 taon na din ang nakalilipas. Simula nang dalhin siya sa Amerika ng lolo niya para ipagamot. Mabuti na lang at nakalabas na siya ng gusali nang tumawag sa kanya si Almaro. Kaya hindi malubha ang tinamo niyang pinsala. Pero dahil tinamaan ang binti niya, kailangan niyang dalhin sa ibang bansa para maipagamot at makalakad. Gusto niya sanang sabihin sa mga kaibigan niya na buhay siya at ligtas. Ngunit tumutol si Lolo Luther. Mas makabubuti daw na ilihim muna niya na ligtas siya dahil baka muling malagay sa alanganin ang buhay niya. Naniniwala kasi ito at si Almaro
na sinadya ang pagsabog na yon para mapahamak siya. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan, ay nagtungo siya sa restroom. Nag-retouch na rin siya ng makeup. Tumingin siya sa daliri niya kung nasaan ang singsing na galing kay Almaro. Noong una ay kaibigan at parang kuya lang ang tingin niya dito. Pero nung malaman niya na nakatakda pala silang magpakasal balang araw, ay binago niya ang tingin niya sa binata. Mabuting tao si Almaro. Maalaga pa. Saka nakita niya na talagang mahal siya nito, kaya binigyan niya ito ng chance. Hindi naman ito mahirap mahalin dahil lahat ng katangian ng isang lalaki ay narito na. Hindi niya mapigilan ng mapangiti habang nakatitig sa kanyang daliri. Kahit siya ay hindi na makapaghintay na maikasal sa nobyo niya. 3 taon na din ang relasyon nila. Kilala na rin nila ang isa't isa. Kaya wala nang dahilan para patagalin pa ang kasal nila. Kaya naman nagdesisyon silang dalawa na magpapakasal sa loob lamang ng 5 buwan. Harleen! Ang kakapasok lang na si Cathy ay agad na humalik sa pisngi niya at yumakap. I'm sorry, I'm late. Na-flat kasi ang gulong ng kotse ko. By the way, nakita mo ba si Dad? Oo, kanina kausap namin siya ni Almaro. Nakangiting hinawakan ni Cathy ang kamay ng dalaga. Congratulations sa inyo ni Kuya ha. Hindi talaga ako makapaniwala na ikakasal na kayong dalawa. Sulit ang matagal na panliligaw sa iyo ni Kuya dahil sinagot mo din siya sa wakas. Nakangiting sumagot si Harleen. Masulit nang sinagot ko siya, no? Sandali, bakit dito tayo nag-uusap? Mabuti pa doon tayo sa labas. Mauna ka na, Harleen. Magre-retouch lang ako. Ani Cathy. Napahinto si Harleen pagkalabas ng restroom nang makasalubong niya si Ines. Well. Buhay ka pa pala, mahal kong kapatid. Pinasadahan nito ang kabuuan ng dalaga. At mukhang nakatagpo ka ng sugar daddy. Kaya mukha ka ng tao ngayon. Umamin ka nga. Kasi nungalingin lang mga sinabi na matandang yun ano. Mas mabuti siguro na itiko mo ang bibig mo kung wala kang magandang sasabihin, Ines. Ines? Natawa siya. Wala ka ng galang ngayon ha? Bakit? Sino bang pinagmamalaki mo? Ang matandang yon? Sabagay, hindi kita masisisi. Parehong bigatin na nabingwit mo. Huwag mo kong igaya sa'yo na kayang gumamit ng ibang tao para sa sariling kapakanan mo. Ines, magkaiba tayong dalawa. Walang plano si Harleen na makipagtalo dito, kaya nilagpasan niya ito. Pero hinaklit nito ang braso niya. Wala akong pakialam kung totoo man ang narinig ko kanina o hindi. Pero binabalaan kita. Huwag mong subukan na gantihan kami ni Fernand sa ginawa naming dalawa. Masaya na kami, Harleen. Kahit bumalik ka, ay wala nang magbabago sa aming dalawa. Kumunot ang noo ni Ines nang tumawa si Harleen. Napabitiw siya sa braso nito nang hilahin niya ito. Masaya? Bakit mas mukha kang takot ngayon kaysa masaya? Huwag kang mag-alala dahil wala akong balak na gantihan kayong dalawa. Pero huwag mo akong subukan. Baka gawin ko ang ideya na nasa isip mo. Anong malay natin? Ikaw? Akmang sasampalin ni Ines ang dalaga nang malakas itong itulak ni Cathy palayo. Wow! The famous Ines Locsin is here! Tumingin ang dalaga sa kamay nito. Don't tell me na balak mo manakit dito mismo sa party ng mga pamilya namin. Tumingin si Cathy sa kamay ni Ines. You dared? Ang lakas naman ng loob mo! Pinigilan ni Harleen si Cathy sa braso nang lalapitan sana nito si Ines na ngayon ay maamo na ang hilat siya ng muka. Nagkakamali ka, Cathy. Tinaas ni Cathy ang kamay. Don't call my name, witch. We are not close. Napapahiya naman na kinagat ni Ines ang labi sa sinabi ng malditang kapatid ni Almaro. So, do you know each other? Umiling si Cathy. May ngiwi ito sa labi na nagsalita. Nagkakilala lang kami dahil kay Lucy. We are not close. Magkakilala lang. Pagdidiin ng dalaga sa huling sinabi. Don't tell me na siyang stepsister mo na nabanggit mo sa akin noon. Napaawang ang labi nito nang tumango si Harleen. Yes, she is, Cathy. Meet my heartless stepsister, Ines Locsin. Kumuyom ang kamao ni Ines. Hindi niya nagustuhan kung paano siya ipakilala ni Harleen. Tahimik na sinuri niya ang kapatid. Ayaw man niya aminin, inaamin niya na nagulat siya sa malaking pinagbago nito. Lalo itong gumanda. Nagmatured man ang itsura nito, nagmistula naman itong artista. Hindi lamang sa katawan, lalo din itong gumanda. Wala na ang old-fashioned style na dating nito. Nagmistula itong ibang tao ngayon kung ikukumpara sa ayos nito noon. Nang mapansin ni Harleen ang paninitig ni Ines, ay hindi niya maiwasan ang matawa. Halata naman na nagulat ito sa ginawa niya. Come on, Cathy.
Hanapin na natin si Tito Samuel. Tumango si Cathy at sumunod na kay Harleen. Ngunit bago iyon, ay maldita itong tumingin kay Ines. Better watch your mouth next time, witch. Hindi ako namimili ng sasampalin. Inis na sinundan ng tingin ni Ines ang dalawa. Mukhang wala naman ibang nagbago kay Harleen bukod sa itsura nito. Pero nagkaroon naman ito ng kakampi ngayon. Kailangan niyang tawagan ng papa niya para itanong kung totoo ba na apo si Harleen ng isang mayaman. Harleen, wait! Nang hindi makita ni Cathy ang compact powder sa bag, ay bumaling siya kay Harleen. Mauna ka nang bumalik. Babalikan ko lang na iwan ko sa restroom. Gusto mong samahan kita? Nope, mauna ka na. Sagot nito. Tumango si Harleen at nauna na. Dahil mahaba ang laylayan ng suot niyang evening gown, ay hila niya ang laylayan nito upang hindi ito matapakan. Napasinghap siya sa gulat nang biglang may malaking kamay ang humila sa braso niya. Sa sobrang takot niya, ay sinubukan niya na sumigaw, ngunit maagap ang may hawak sa kanya. Agad nitong tinakpan ang labi niya. Fernan? Hindi makapaniwalang bulalas niya nang makita kung sino ang taong may gawa nito sa kanya. Dinala siya nito sa terrace ng hotel. Madiliman, sapat na ang maliit na liwanag na nanggagaling sa loob upang makita niya ang kabuuan ng mukha nito. So, you're alive after all? Bakit? Dismayado ka ba? Nang makita ni Harleen na natigilan si Fernan sa kanyang tanong, ay mahina siyang natawa. Alright, Fernan, I get it. Siguro ay nagulat ka nga lang talaga dahil buhay pa ako. Hindi kita masisisi. Maski ako din naman ay nagulat dahil nakaligtas pa ako sa gusaling pinasabog mo. Ano? Bakit hindi ba ikaw ang nagpapunta sa akin doon para hayaan ako mamatay, Fernan? Tumiim ang bagang ng binata. Ginawa mo yon kasi wala na akong silbi sa inyo ni Ines. Well, pasensya ka na. Mukhang hindi ko pa kasi oras. So palagi mo kaya kong gawin sa iyong bagay na yun? Sa sinabi ni Fernan ay malakas na natawa si Harleen. At sa'yo pa talaga nanggaling ang tanong na yun, Fernan? Hindi nakapagsalita ang binata. Kayo lang naman ni Ines ang naisip ko na gagawa sa akin noon. Dahil kayo lang naman ang masamang tao na kayang gamitin at dispatchahin ako kung kailan nyo gusto. Ang malas nyo lang dahil hindi ko pa oras, kaya hanggang ngayon ay buhay pa ako. Nalaman niya na may gumamit ng cellphone ni Tanya para papuntahin siya sa gusaling iyon. Sino bang nakakaalam na kaibigan niya si Tanya at ng numero niya? Si Fernan lang naman. Natigilan si Fernan nang makita kung gaano kalamig ang tingin sa kanya ngayon ni Harleen, habang hawak ang braso nito na hawak niya kanina. Mukhang hindi mo natandaan ang sinabi ko sa iyo noon, Mr. Crawford. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong wag mo kong hahawakan? Harleen. Miss Sanremo, Mr. Crawford. Simula ngayon ay kailangan natin na maging formal sa isa't isa. Sa tuwing magkikita tayong dalawa. Ayokong isipin ng iba na malapit tayo sa isa't isa. Saglit na tinapunan ni Harleen ang tingin ng braso niya. Huwag mo rin akong hihilahin basta-basta para dalhin sa kung saan-saan na lugar. Ayokong bigyan ng dahilan na mapapangasawa ko para mag-isip ng hindi maganda. Maliwanag ba? Ang sakit, lungkot, pangungulila at pagmamahal, ang lahat ng iyon ay hindi na makita ni Fernan sa mga mata ni Harleen. Nang tumama ang liwanag ng ilaw sa magandang mukha nito, wala siyang makitang ekspresyon roon, bukod sa kalamigan. Malayong-malayo ang ekspresyon nito kanina habang kaharap si Almaro. Ang nooy pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng dalaga para sa kanya ay nasa ibang lalaki na ngayon. Kanina pa nakaalis ang dalaga. Naiwan si Fernan na nakatayo lamang. Tiningnan niya ang kamay. Ngayon lang niya napansin na nanginginig ito. Kanina pa niya pinipigilan ang sarili na yakapin si Harleen. Shit! Tumingila siya at mariin na kinagat ang labi. Gusto niyang magmura at wasakin ang lahat ng narito. Ano kayang mangyayari sa muling pagbabalik ni Harleen? Magawa kayang magulo ni Fernan ang puso niya? O patuloy niyang kakamuhian ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating